Hi, ako nga pala si Ryan, isang OFW dito sa bansang Greenland. Ngayong araw pala ay babiyahe ako dito sa bansang Greenland, pauwi ng Pilipinas dahil ako ay magbabakasyon. Mga kabayan, samahan niyo ako sa aking biyahe. Ang biyahe ko nga pala ay aabot ng 2 araw dahil nga sa sobrang layo ng lugar dito sa bansang Greenland ay kailangan ko pang sumakay ng 4 na eroplano bago makarating sa bansang Pilipinas. Tara mga kabayan, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang lugar dito. Ito nga pala yung kwarto ko dito sa bansang Greenland. Bali sa Nook City pala ako nagtatrabaho. Ang Greenland pala ay binubuo ito ng 80% na yelo at malamig ito sa buong taon. Ito na nga ay aalis na ako at ay hatid ako ng kasama ko papunta ng airport. Ang problema ay sobrang lakas ng snow kasi sa panahon dito ay winter siya. Na-stuck pala yung sasakyan sa labas kaya hindi makaalis. Ang ginawa ko, kumuha ako ng pala. Palahin ko yung snow na nasa ilalim ng gulong para matanggal, para makaalis kami. At yun nga ay natapos na namin dito dahil tinulungan ko yung kasama ko. Lumalakas na nga yung buhos ng snow dito at kinuha ko na rin yung bag ko. Isang malita lang pala yung dala ko, hindi naman gaano ka marami yung dala ko. Mga basura lang yan ng mga damit na pinulot ko dito. Dahil mahal dito bumili ng mga gamit. At ito na nga yung panahon mga kabayan ay sobrang sungit, ang lakas ng hangin at lakas din ng snow. Itong kasama ko pala ay magbabakasyon siya sa January. Itong araw na to ay December 20 ito at ito na yung panahon mga kabayan na mag-check-in tayo. Dito pala ako sa Nook City. Dito sa amin mga kabayan, hindi pa tapos yung international airport hanggang ngayon. Kaya ang gagawin ko, sasakay ako dito ng domestic flight papunta na naman sa kabilang bayan ng Greenland kung saan mayroong international airport. Kaya dito pa lang sa Greenland ay 2 eroplano na ang sasakyan ko, isang domestic at isang international na flight. Yan na pala yung sasakyan namin papunta sa kabilang bayan kung saan may international flight mga kabayan. Hindi naman gaano kalaki yung sasakyan namin. Estimate ko na sa 40 lang katao ang makasakay niyan. Paglabas ko mga kabayan, ito ay sobrang dulas ng daanan dito. Kaya dahan-dahan ka lang dapat dito maglakad. Kung hindi ay maaari kang mabagok dyan. Dito na nga, pasakay na ako dito sa sasakyan kung saan pupunta kami sa kabilang bayan kung saan may international flight. At sakto nga ay dito tayo sa gilid ng bintana at makakapag-video tayo. Dito ay paangat na kami mga kabayan. At papakita ko sa inyo ang lugar dito ng Nook City na hindi mo na makikita yung mga bahay kundi puro puti na lang dahil nagkakapalan yung mga snow. Alam nyo ba dito sa bansang Greenland mga kabayan, kahit sa panahon ng summer ay may mga yelo pa rin yung mga dagat o yung tinatawag nilang mga iceberg o ice glacier dahil ang Greenland ay isa ito sa pinakamalamig na lugar sa buong mundo at saka 80% ng lugar dito ay talagang nababalutan siya ng yelo. Kahit sa panahon ng summer ay hindi dapat siya matutunaw dahil nga ay tataas yung level ng dagat pag natutunaw yung mga ice dito at tinatawag nilang climate change. At dito na nga ay malapit na kaming parating dito sa International Airport ng Greenland. Ang biyahe pala ay umaabot lamang sa 1 oras mahigit bago namin marating yung international flight namin o international airport. Kung napapansin nyo dito sa baba, ito yung dagat kung saan pwede kang pumatong dyan, maglakad o mag-skate. Dahil nga sa lamig dito, sa panahon ng winter ay nagtitigasan yung mga dagat dito sa bansang Greenland. At sa mahigit 1 oras na biyahe natin ay narating na din natin ang international airport dito sa bansang Greenland. Ang tinatawag nilang Kangerlussuaq. Alam nyo ba ang population dito ay umaabot lang sa 500 plus mahigit. Kaya medyo tahimik ang lugar dito sa lugar ng Kangerlussuaq. Ang Greenland ay kalat-kalat kasi ang lugar dito. Kailangan mo talagang sumakay ng mga eroplano, barko o helicopter para marating ang lugar. Dito mga kabayan ay nakarating na tayo sa airport ay mag-aantay tayo ng 45 minutes bago naman lilipad sa bayan ng Denmark. Ang Denmark ito yung lugar na nakasakop dito sa Greenland kung saan sila ang may control. Halos lahat ng mga flight na international ay dadaan sa Denmark. Ito pala yung eroplano na sasakyan natin papunta ng Denmark. Sa
Sakay na tayo ng international flight mga kabayan palabas ng bansang Greenland. Ang bansang Denmark, ito yung lugar na nasakop ng Europe. Ang Greenland naman ay kontinente ito ng Amerika. Dahil nga nasakop ito ng Europe, ng Denmark, kaya naging Europe na din ito dahil nga under na siya ng Denmark. Aabutin lamang tayo ng mahigit 4 na oras mga kabayan bago natin marating ang lugar ng Denmark. At ito na nga ay paakyat na tayo dito sa langit, sa eroplano pala. Hindi na nga natin makita yung mga ulap dahil nga puro puti na yung paligid. Pag-upo ko nga dito, mayroon pala silang ditong tablet ba ang tawag dito kung saan ka manood ka dito ng mga pelikula kung nabuboring ka. At dito na naman tayo sa gilid mga kabayan, saktong-sakto talaga at makapag-video tayo at makukunan natin ng mga eksena, ang mga gandang lugar na madadaanan natin papunta ng Denmark. At dito na nga ay paunti-unti na kaming paalis dito sa lugar ng Kangerlussuaq International Airport. Nakita ko nga itong star sa bundok mga kabayan dahil December dito ay naisipan pala nilang maglagay ng star dito sa bundok. Sobrang hirap at madulas pa kung saan pinapakita talaga nila na nagse-celebrate sila ng Christmas. Habang tumataas na nga itong eroplano na sinasakyan ko, ay kumakaba na din yung dibdib ko mga kabayan dahil nga sobrang excited ko na makarating ng Denmark at makatungtong naman sa lugar ng maraming mga matataas na building. So dito napapansin nyo yung ilalim, yan yung dagat kung saan ngayon ay puro na mga yelo, natatakpan na siya at nababalutan. Talagang normal na yan dito sa Greenland sa panahon ng winter. Yung mga dagat ay nagtitigasan dahil sa sobrang lamig. Itong lugar ng Kangerlussuaq ay ito din ang isa sa dahilan na pinupuntahan ng mga turista dahil nga sa sobrang daming ice glacier dito o mga iceberg. Katulad ng mga pag-hiking dito, maraming mga activity ang ginagawa dito lalo na sa panahon ng summer. So dito na mga kabayan ay naboring ako. Nanood ako dito ng mga pelikula dahil nga para mabilis yung oras. Sa katagalan ng flight ay nagbigay na din sila dito ng inumin. Uminom nga ako dito ng juice. Inaantay ko dito yung pagkain kung ano yung isi-serve nila. At ito na nga binigyan tayo dito ng chichirya mga kabayan. Hindi ko alam kung ano lang lasa niya. Medyo mapait siya pero dito sa kanila paborito nila itong pagkain. At ito na sinerve na yung pagkain mga kabayan. Isda ata itong sinerve nila mga kabayan. Tinanong ko nga sila dito kung mayroon silang rice. Kalimutan ko, lugar pala ito ng Europe. Mahilig pala yung mga tao dito sa pasta at mga tinapay lang. Kaya kinain ko na lang baka ako'y magutom dahil nasa biyahe kami. At ito na nga yung tinapay na binigay nila. Medyo makunat talaga yung tinapay nila dito. Minsan nga ginagamitan nila dito ng kutsilyo bago nila kainin. At ito mga kabayan, ito pala yung flight natin papunta ng Pilipinas. Ito yung mapa ng Greenland. Kung napapansin nyo, puro puti siya. Halos 90% sa ngayon dahil winter, natatakpan yung lugar ng mga snow at mga yelo. Bibiyahe tayo papunta dito sa bansang Denmark ng mahigit 4 na oras. Pagkatapos natin dyan ay matutulog tayo ng isang gabi. Itong lugar dito ay dikit-dikit lang part ng Europe. Pwede tayong gumala dito dahil mayroon tayong visa o yung tinatawag na Schengen visa na makagala tayo ng iba't ibang lugar. So dito mga kabayan, yung biyahe natin papunta ng Pilipinas, sobrang layo siya. Ang dami nating madadaan ng lugar. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga video na nakuna natin kung saan ang gaganda ng mga lugar at yung mga ilaw. At saka dito yung Pilipinas bago natin marating, sobrang layo pa mga kabayan. Habang tayo nasa biyahe, ito yung nakikita natin. Ito yung lugar mga kabayan kung saan malapit na tayong makarating ng Denmark. Nakikita nyo naman yung mga ilaw, sobrang ganda talaga. At nakarating na tayo dito sa Copenhagen Airport or International Airport ng Denmark at nakalapag na tayo. Sobrang excited na nga ako mga kabayan dahil ako'y napapagod na, ang sarap na talagang humiga. At sa wakas nakapasok na nga tayo dito sa International Airport ng Copenhagen kung saan kukunin na natin yung bagahe natin. Malapit lang yung hotel dito mga kabayan kung saan tayo mag-check
mag-check-in. Dahil mandatory talaga mga kabayan, kung lalabas ka ng Greenland, dadaan ka dito sa bansang Denmark at matutulog ka talaga dito ng isang gabi bago ka naman pupunta sa kabilang destinasyon mo o papunta ng Pilipinas. Ito ang yung international airport. Yung hotel natin nasa harap lang ay walking distance lang mga kabayan. Siguro nasa 5 minutes lang ay mararating na natin yung hotel. So hindi na natin kailangan mga kabayan sumakay ng taxi. So ito yung hotel mga kabayan. Sobrang taas siya at maraming mga kwarto dyan sa loob. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung loob ng hotel. At dito na ay nakarating na tayo dito sa loob ng hotel kung saan mga kabayan ipapakita natin yung reservation natin na binayaran ng aming company. Nung makapag-check-in na nga tayo mga kabayan, nakuha ko na yung susi at ako'y nagmamadali na talaga dahil ako'y napapagod at nagugutom na dahil gusto kong kumain ng kanin. So dito mga kabayan ay papunta na tayo ng kwarto. Ipapakita ko sa inyo dito yung itsura ng kwarto nila. Sobrang dami ng kwarto nila dito mga kabayan. Depende na lang, mayroong single, double at mayroon namang pampamilya dito. At dito na nga ay papasok na tayo dito sa kwarto. Bali na sa 11th floor ako dito. So ito yung loob ng kwarto dito mga kabayan. Sobrang nakaka-relax nga at excite na talagang magpahinga dahil nga sa pagod sa biyahe. Bali 2 beses na pala ako dito nakapag-check-in mga kabayan. Nung pumunta din ako ng Greenland, dito rin kami binok ng company namin para mag-check-in dahil ito lang yung hotel na malapit dito sa airport. So ito nga yung kwarto ko mga kabayan, bali double ito pero ako lang yung nagbakasyon kaya ako lang isa. So ngayon ay ilalagay lang natin itong bag natin dahil lalabas tayo dahil ako'y nagugutom mga kabayan. Gusto ko maghanap ng pagkain sa labas kung ano yung mabilhan natin na pagkain. Kasi itong lugar ng Europe ay bihira talaga yung mga karinderya dito na may mga rice. So ngayon ay lumabas na ako dito nga sa hotel. Yan yung hotel natin sa likod. Medyo may kataasan na siya. Ngayon ay nakalabas na nga tayo at nakakita na tayo dito ng mga matataas na building. Sa Greenland kasi ay wala na masyadong mataas na building. Halos nasa 10th floor lang yung building na mataas. So ito yung nakita ko na paspo dito malapit sa tinitirhan ko o tinutuluyan ko na hotel mga kabayan. Sa Greenland ay walang McDo kaya na-miss ko yung McDo. Halos 1 taon din kasi akong hindi nakauwi ng Pilipinas at hindi ko din natikman yung McDo. Kaya dito ay sinubukan ko yung McDo dahil nga ako'y gutom na at ito lang yung pagkain dito na available na nasarapan ako yung price at saka burger mga kabayan. Dahil nga pagbalik natin ng hotel, iba yung mga pagkain doon. Halos yung mga pagkain kasi doon, mga tinapay at mga prutas na. So dito na nga ay nakarating na tayo ng hotel. Ako'y napagod at busog na din. So magpahinga na tayo dahil may flight pa tayo kinabukasan. Papunta na naman ng Turkey at Turkey naman papunta ng Pilipinas. Pagkagising ko nga sa umaga mga kabayan, gumising agad ako dito ng maaga. Dahil nga may libreng pagkain sa baba, kailangan natin kumain muna bago pupunta na naman sa kabilang flight mga kabayan. Bali may 2 flight pa pala ako bago ko marating yung bansang Pilipinas. Dito na nga ay nakababa na tayo dito sa ground floor. Tingnan natin dito kung ano yung mga pagkain nila, kung magustuhan ba natin. Pero pag hindi naman mga kabayan, kailangan natin kumain dahil nga layo pa ng biyahe natin. Halos sa 1 araw pa yung biyahe natin bago natin marating yung bansang Pilipinas. Dahil ang araw ngayon ay December 20, so 22 pa ako makarating ng Pilipinas. So ito yung pagkain nila dito, mga healthy naman ito. So pa-check out na pala tayo dito mga kabayan dahil alas 12 na ng tanghali. Pero yung flight ko ay alas 7 pa ng gabi. Kaya mag-aantay muna ako dito ng ilang oras bago pupunta tayo ng airport. Sa hindi inaasahan, mayroon tayo dito nakitang isang followers. Papunta pala siya ng bansang Greenland. Ako naman ay papunta ng Pilipinas pa bakasyon. Kaya dito kami nagkita sa hotel dahil dito din siya naka-check-in. Bagong hire pala siya mga kabayan. At dito na nga, nandito na tayo sa airport. Magpapalit muna tayo ng dollar to piso dahil wala tayong piso pagdating ng Pilipinas. So dito mga kabayan, mayroon na tayong 2 ticket na ka-check-in na tayo. Bakit 2? Dahil galing dito sa Denmark, dadaan muna tayo ng Turkey kung saan doon tayo sasakay papunta naman ng Pilipinas. So mayroon pa tayong 2 flight bago natin marating yung Pilipinas. Nasa 3 hours muna yung biyahe natin mga kabayan. Galing dito sa Denmark, Europe, papunta sa Turkey. Marating natin yung Turkey ay bababa na naman tayo
at mag-check-in tayo mga kabayan papunta ng Pilipinas na naman. So dito ay sakto naman nasa gilid na naman tayo ng bintana. Habang tayo nasa biyahe mga kabayan, ito yung nakikita natin yung gaganda ng mga city nila dito at yung mga ilaw nila ay nagkikislapam. Siguro nga dahil nga ay December ay mapapansin natin yung mga nagagarang mga ilaw dito. Habang tayo ay nagbabiyahe ay nabubusog yung mga mata natin. At ito na mga kabayan ay nakarating na tayo dito sa 3 hours na biyahe natin sa Turkey, Istanbul, kung saan dito na tayo sasakay finally papunta ng Pilipinas. Sobrang haba ng ang biyahe natin mga kabayan, no? At nakarating na nga dito ako sa Turkey mga kabayan. Alam nyo ba, 2 beses na din ako dito nakapunta ng Turkey nung pupunta din ako ng Greenland. Ito ang pinakaayaw ko dito sa airport nila dahil sa sobrang lawak. Pag wala ka talagang idea dito ay maliligaw ka at maaari kang maiwan ng eroplano mga kabayan. Kaya kailangan mo dito magtanong mga kabayan at dapat sakto yung matanungan mo at may turo ka ng tama dahil nga mga kabayan sa sobrang lawak dito ay ang layo ng lalakbayin mo. Mayroong mga escalator dito mga kabayan at ang dami ng lugar nila dito. Hindi ko alam kung airport ba to o isang mall na napakalaki. So dito ay sakto naman mga kabayan. Mayroon naman tayo dito natanungan na tinuro tayo ng tama at saktong-sakto talaga yung pagdating ko dito sa loob ay paalis na naman tayo. So dito from Istanbul, Turkey, ito yung biyahiin natin mga kabayan. Nasa 11 hours mga kabayan bago natin marating yung bansang Pilipinas. So sobrang layo ng biyahe natin. Parang nasa baylan lang tayo sa sobrang layo na marating natin yung bansang Pilipinas. So ito mga kabayan, bago tayo makarating ng Pilipinas, mayroong mga pinilapan dito ang Pilipinas. I-declare natin yung mga dala natin, yung may mga resibo tayo kung saan natin nabili. So ito na yung first time na pag-fill up ko. So dito ay malapit na tayo yung marating ng Pilipinas at nakikita ko na dito mga kabayan. Mahilig kasi ako dito magpindot ng mapa, yung live mga kamera mga kabayan, forward camera, na makikita natin kung malapit na tayo makarating at makikita natin yung mga view. At ito na nga ay malapit ng palanding yung eroplano dito sa Ninoy International Airport at nakikita ko sa kamera na nakalanding na siya mga kabayan. Sobrang kaba na nga dito mga kabayan dahil nga sobrang gusto ko na makita yung Pilipinas at sa wakas nakarating na tayo dito sa Pilipinas. Alam nyo ba mga kabayan, sasakay pa ako dito ng eroplano papunta ng probinsya. So 5 eroplano para sa akin bago na marating yung probinsya. Nadismaya ako dito dahil nung nagpabook ako ng ticket mga kabayan ay walang available na flight 2 araw papunta ng Jensen kung saan ako uuwi. So dito muna nag-check-in muna ako ng 2 gabi dito sa hotel sa Maynila bago ako tutuloy ng Pilipinas. Bali 24 pala ako makarating ng Pilipinas imbis na 22. Pero okay lang yung mga kabayan dahil nga ay meron namang flight sa 24 at dito na nga ay nakarating ako dito sa bansang Jensen kung saan araw ito ng 24 at saktong-sakto magpapasko at sabik na nga ako na makita ko yung aking pamilya at yung aking anak mga kabayan na first time ko siyang makita dahil nung umalis ako buntis yung partner ko at hindi ko pa nakikita yung anak ko simula nung nag-abroad ako dahil ngayon pa ako magbabakasyon 1 taon na mahigit yung nakalipas. At dito na nga mga kabayan ay palabas na ako at medyo kinakabahan ako na nag-i-excite at dito sa wakas nakapiling ko na yung aking asawa at yung aking anak mga kabayan na hindi ko pa nakikita. Ito yung anak ko na maliit mga kabayan at yung isa mga kabayan, anak ko rin yan mga kabayan. So 2 yung anak ko mga kabayan. So sobrang saya ko nga dito at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nga araw ng 24 ito at magpapasko na mamaya at nakapiling ko yung aking pamilya. At nagbiyahe pa nga kami mga kabayan sa mga susunod na araw dahil sa probinsya pa yung bahay namin, maabot pa ng 6 hours yung babiyahe papunta ng Cotabato kung saan narating namin yung bahay. Ito pala yung pinaghirapan ko mga kabayan nung nagtatrabaho ako sa bansang Greenland. Sa 1 taon ko, ito talaga yung inuna ko na matapos ko para may sarili kaming bahay. Hindi naman gaano kalaki itong bahay na to. At least mayroon akong matatawag na sariling amin ng aking pamilya. So
So 2 kwarto lang itong pinagawa ko mga kabayan. Hindi pa siya kumpleto dahil wala pa siyang mga gamit. Sobrang saya ko nga dito mga kabayan dahil nakauwi tayo ng December dahil ito talaga yung panahon kung saan nagsama-sama yung aming pamilya. So ito na yung loob ng kwarto. Bali nalagyan namin siya ng mga gamit paunti-unti. At dito ay sobrang saya ko nga mga kabayan at nagpa-blessing ako dito sa aming bahay para naman ay pagpasalamat dito sa ating Diyos sa lahat ng mga binigay niya sa akin. Nakakawala nga ng pagod mga kabayan. Yung lahat ng mga pagod ay mapapawi pala pag nakita mo na yung mga pinaghirapan mo. Basta tayo ay kailangan lang nating manalangin sa Diyos. Samahan lang ng tiyaga at determinasyon at sipag mga kabayan. Talaga makakamit natin yung ating pangarap. Mga kabayan, kung na-inspired kayo sa aking video, maaari mong pindutin ang subscribe button at i-hit mo na din yung notification bell para ma-update ka kung may bago akong mga video. Maraming salamat po sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po. Bye-bye!